Magandang araw po, bayang karista, mga bro, mga katoto. Ang isa po sa laman ng aking mga tapes ay interviews ng father and son. Tamang-tama po ito dun sa Father's Day na last week na nangyari, pero hindi po mabuti. Pero sabi nga po nila, better late than never, eka po nila. At saka po, buti nga po, napapayag ko po si Miss Cathy De Leon noong araw. Ngayon po ay Cathy De Leon Villar. Napakabait na tao po ito si Miss Cathy. At napapayag po siya na gamitin yung po kanilang programa para po ma-upload ko dito sa aking videos. Nangyari po itong interviews na Cathy na ito noong pong 1991. So, imagine po, 30 years ago. Medyo magulo po ang tape, kagaya po ng ibang tapes ko, pero maliwanag naman po eh. Pwede po natin na pagtyagaan. Yung iba pong na-interview dito ay wala na. Sumulangan tawa po ang kanilang mga kaluluwa at tayo po gumagana sa kanila. Pero 1991, ating panoorin po itong ating video na ito para po sa Father and Son segment ko. Panoorin po natin. Isa na naman hong 30 minuto na punong-puno ng mga exciting videos at features sa horse racing industry ang ihahatid namin sa inyo ngayong gabing ito. Muli, ako po ang inyong lingkod, Catherine De Leon, na nagpapaalala po sa inyo na sana naman ho ay samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutes dahil sigurado ho na magugustuhan ninyo ang ating palatuntunan ngayong gabing ito. Sinabi ko na special ang ating program ngayong gabi ito dahil ang special feature po namin ngayon ay ang tungkol sa mga dating hinete na mayroon hong mga anak ngayon na hinete na rin na kumbaga sila ho ang nagpapatuloy ng kanilang profesyon. Tatawagin ho natin ang ating special feature na ito na Father and Sons. So abangan nyo ho yan. At syempre pa ho, para ho makompleto ang ating programa ngayong gabing ito dito sa Silip, nandyan ho ang ating Race of the Week, ang ating Best of the Workouts portion, plus our weekly pa-contest. So dyan lamang ho kayo, wag ho kayo magsiswitch ng channels dahil magbabalik ho kami, makaraan lamang ho ang ilang paalala. Well, narito pa rin ho tayo sa may San Lazaro Hippodrome at pansinin niyo po sa aking background, itong mga kahoy na nakalabas po at nakikita nyo sa aking lukuran. Ito ho ay ang tinatawag na pedigalyo. Kung mapapansin nyo ho, kaya ho naka-expose ho yung mga kahoy na yan ay upang kung non-racing days at nagte-training ho yung mga kabayo dito, ay hindi ho nila magagamit itong area na ito na siyang ginagamit tuwing actual race para ho hindi mabugbog itong area na ito. So, napapwersa ho ang mga nagte-train na kabayo na dun lamang ang gagamitin nilang training area. So, sapitin na ho natin ang ating Race of the Week at ang pinili ho namin na karera para sa linggong ito ay ito hong race number 10 na itinakbo po nitong nakaraang linggo sa may Santa Ana Race Park. Dito ho ay 11 imported na kabayo ang naglaban-laban at napakalaki hong upset ang naitala dito ng talunin ng kabayong Golden Rule na sinakyan ni Jackie Jesus Buse. Ang pinapatok na kabayong si Treasured Time na kung matatandaan nyo ho ay feature ho namin sa inyo last week na siya hong kabayo na gumulat sa napakaraming mga karerista dahil sa husay nitong tumakbo. Well, sinasabi ho ng marami na ito daw hong si Golden Rule kapag dito ang karera sa may Santa Ana ay napakagaling ho, doble pa ang husay. Subalit, dahil nga ho sa galing na ipinamana si Treasured Time noon naman nakaraang linggo ay hindi ito pinansin ng maraming karerista. So panoorin ho natin itong race 10 kung saan tinalo ni Golden Rule si Treasured Time. That place at a dead and one golden rule graceful at a treasured time of the apple third position there and round in the checkered mile post golden rule leading by a Langonier followed by treasured time graceful at a running in third by the bottle moving up by the wheel foot on the outside creep your house and then I ran to the banks ready south golden leading by two lengths treasured time running in second race running outside third by the bottle running in fourth
Desert URI is running in fever. Desert Storm is running in 6 by about 3 lengths. Donald T moving up by the wheel. And rounding the fans and golden way by only having up in Sun is Treasure Time and number 6. Golden Rule by the wheel and Treasure Time making his final lead now on the outside as the Ontario swing and into the home swing. Treasure Time on the outside. Golden Rule drives back to second. While Graceful is running in third. And down to Swan Saturday from Treasure Time on the outside. Golden Rule looking up by the wheel. Golden Rule and finally Golden Rule. Treasure Time. Graceful Desert Storm. Well, narito ho tayo sa viewing deck ng San Lazaro Hippodrome at dito ay makikita ninyo ang lawak at ganda ng facilities ng San Lazaro Hippodrome, from the grandstand to the saddling paddock, at nandyan din ho syempre ang entire race track nitong karerahan na ito. At naririto pa rin ho tayo dahil dito ho gaganapin ang karera ngayong linggong ito. Bueno, sinasapit na ho natin ang ating special features portion at gaya ho ng nasabi ko sa inyo kanina sa ating introduction, ang tatalakayin ho natin ngayon ay tungkol sa mga mag-aamang hinete. Yun pong mga dating hinete na mayroon din pong mga anak na hinete na rin ngayon na siya pong nagpapatuloy kumbaga ng kanilang mga profesyon. At ito ho ang tatawagin nating Fathers and Sons Special Feature. Di po kaila sa ating mga taga-subaybay na karerista na marami sa ating mga hinete ngayon ay anak ng dati ring mga hinete, at katunayan ang mga anak pong nabanggit ay kasalukuyan na rin pong mga sikat sa kasalukuyan. Ilan po sa mga sikat na hinete ngayon na anak ng dati ring mga hinete ay sina Jackie Jesus Bongbuse na anak ng dating si Jackie Eulogio. Si Lyndon at Ramon Guse naman po ay anak ni Jackie Pablito. Si Jackie Manolito at Emerito Dakis ay mga anak ni Jackie Emiterio. At nandyan din po si Joey Macaraig na anak naman ni Jackie Juanin Macaraig. Kabilang naman po sa mag-aamang hinete na kapwa-aktibo sa kasalukuyan ay sina Teodorico Basco at ang anak niyang si Roberto o RC Basco. At nandyan din ho si AC Francisco at ang anak niyang si Gilbert L. Francisco. Nakapanayan po namin ang 4 na mag-aamang hinete na ito at medyo nagtanong kami ng ilang mga bagay-bagay ukol sa kanila, at narito po ang una naming katanungan, kung paano na-impluwensyahan ng ama ang kanyang anak na maging isang hinete rin. Sa Paul, mga 10 taon pa lang ito, mahilig na talagang sumakay sa kabayo. Na-influensya ko ang anak ko ng maging hinete dahil pinapapasok sa eskwela, ayaw pumasok. Kaya ang gusto niya raw maging hinete. Sabi ko sa kanya, pumasok ka muna bago ka maging hinete. Ayaw pumasok. Ang natapos niya high school lang. Patapos, ipinasok ko sa academy ng 2 taon. Alam mo, kung sa influenza, hindi ko sila in-influenza maging hinete. Kung maaari nga, ayaw ko sila maging hinete nung araw, nung maliliit sila. Gusto ko mag-aral lang sila. Pero lumalaki, laging kong nakikita sa halibasa, nandyan lang kami sa karera. Laging nakikita ko na sa ibabaw ng kabayo, pinabayaan ko na lang. Hanggang sa dumating nga yung Jackie's Academy, pinasok ko sila dyan. At yan ang nakatulong sa kanila ng malaki. Bukod sa turo ko, sa estilo na pinagagaya ko sa kanila, yung mga estilo ng mga magagaling na hinete, malaki na itulong talaga ng Jackie's Academy, mga scientific riding. Noong maliit pang bata, paminsan-minsan ay sinasama ko sa karera. Hanggang dun sa loob, pagkat nung panahon yun, ang bata na isasama pa namin sa loob, lalo kong anak namin. Hanggang sa nung siya ay lumaki, maging high school, hanggang sa siya ay nagpresenta na tutulong sa akin sa aking mga sakay. Pinayagan ko naman siya gawa ng at least maroon siyang pagkakalibangan gawa sa kanyang pag-aaral ay nakatutulong din. Ngayon siya ay nakapag-iensayo na, sinabi niya sa akin na, Tay,
gusto kong kang maging hinete. Pero hindi ko piniluhin siya yan. Kundi sa kanyang sarili, nagustuhan niya siya ay mag-iinsayo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na magkaroon ng Jockeys Academy. Ngayon, nung nasa Jockeys Academy naman, naswertihan na siya ay mapasok. Kaya buhat noon, naging active ensayador na siya. Narito naman ho ang katugunan nilang dalawa tungkol doon sa katanungan namin na kung paano nila pagkukumparahin ang riding style nilang mag-ama. Sa aning riding style, nung kapanahonan ko, halos pareho lamang. Kaysa sa kanyang style ngayon na maganda rin yung kanyang style Pero halos nagkakapareho. Ang riding style ngayon, tingin ko mas magaan para sa akin. Mas magaan sa riding style ngayon kaysa sa riding style nung araw. Kasi ang mga style ngayon, lahat kami nakayuko na Not unlike na riding style nung araw, medyo nakatayo ng bahagya, para lahat lang hangin, sagip lahat ng hinete. Hindi gaya ngayon, yuko, medyo tago na konti. Kasi hindi naman magkakalayo kasi nung hindi naman style ko naman pang American style na rin, yung tinatawag bang monkey ride. Kasi nung araw nung napapanood ko sila, medyo mahaba sila mag-istribo. Kaya kung tawagin nila yun, yung kutsero ba. Pero itong bandang huli, medyo natutunan na nga nila yung mga monkey ride, yung American rider. Kami naman, turo kami kay Mr. Stribling, American style lang ang tinuro sa amin. Ngayon, kukumpara ko naman sa pagsakay namin mag-ama. Oo nga, ako nga medyo bata sa kanya. Pero sa tingin ko, yung style niya pa rin ang medyo nagugustuhan ko dahil yung style niya iba sa pananakay niya Sa pagsakay naman, mas magaling siyang sumakay kaysa sa akin. Pero talo ko sa experience siya. Malaki ang kagalingan niya kaysa akin dahil ang style niya ngayon na tinuro ko sa kanya yung monkey ride ng kamukha ng mga style sa mga hinete sa abroad na Eddie Arcaro, Willie Shoemaker. Doon ko kinuha ang style niya. Ako nagbigay ng style sa kanya. Ang malaking bagay dahil kasi mahaba sila mag-istribo nung araw. Kami medyo nagbago at malaking pinagbago. Mas lalo ngayon nagkaroon ng academy na dinedevelop talaga ang pagiging hinete. Hindi katulad nung araw, basta may talent ka, gusto mong sumakay, marunong kang sumakay ng kabayo at na-aprobahan ng komisyon, pwede ka na sumakay, lisensyado ka na. At saka mas lalo kapag yung amo mo maraming kabayo na pwede ka mabigyan ng break para magpanalo, pwede na kahit hindi ka pa gaano marunong Pero meron ding nagtuturo paminsan-minsan yung mga nakakatanda mga hinete sa amin nung bago-bago pa lang ako sumasakay, sila Iya, sila Jackie Fernandez, si Saulog, dahil natutuwa sila sa amin, lalo si Caude, Jackie Leonardo na nakakalaban ko lagi sa karera. Binibigyan nila ako, tinuturuan nila ako dahil nakikita nila na kapag ang isang hinete may abilidad sa karera, dinedevelop pa nila dahil gusto nila ipamana sa ibang mga hinete yung mga nalalaman nila. Ako ganun din, gusto ko ituro yung mga nalalaman ko sa mga bagong mga hinete. Yun ang may tutulong ko sa kanila. Kung ano-ano naman po ang style ng pagsakay na natutuhan ng anak mula sa kanyang ama. Una sa lahat, yung paghawak ng sarenda na kaya-kaya niyang i-relax ang kabayo. Hindi kailangan malakas ang pulso mo, kundi maganda kang rumenda sa babaw ng kabayo at magandang communication sa kabayo. Unang-una yung pagpe-pacing ng kabayo. Pangalawa yung konting gulang ba, konting placing sa mga kalaban, ganon. Ang riding style na natutulungan ko kay tatay, yung pagpaparimate. Kasi lagi sinasabi sa akin yan, kailangan magpaparimate ka sa ganitong distansya, kailangan segundo pwesto ka na, kailangan sa ganitong distansya, nasa unahan ka na, kailangan sa ganitong distansya, pipirmis mo na yan para ma-maintain mo yung unahan. Yung mga style ako sa kanya. Tinanong din namin sila kung nagkasabay na ba sila sa isang karera at kung ano ang feeling nila nang magkalaban sila. Nung kami magkasabay niya sa isang laban, kinonsider kong siya ay hindi ko anak Kung hindi talagang ordinary Jockeys lang sa akin. Kaya walang hazard yung aking paglaban sa kanya sa pagiging ama. Kundi ang akin laging sinasabi sa kanya, gawin mo ang lahat ng mabuting magagawa mo
at yung akin ika ko gagawin ko lahat ng aking magagawa. Basta kita ika ko walang bigayan. Hanggat maaari ka ko, wag lang kitang maglalamangan. Basta labas na parehas. Yan ang aming ginagawa. Kagaya ng sabi ng tatay, pagka magkalaban kami noon, talaga magkalaban kami. Walang bigayan yan. Kasi una, kapag iba yung horse owner niya, iba yung horse owner ko, binibigyan namin ng protection. Una-una yung mga may-ari, bago kami dalawa. Kaya walang bigayan yun. Kasi sa araw ng laban, walang bigayan to pag pareho kaming labas. Kasi iba rin ang ibang pamilya niya, ay iba rin ang akin. Sa akin naman, ganun din ang masasabi ko dahil para sa akin walang mag-ama, walang magkapatid sa araw ng laban, lalo na kung parang may panalo. Dahil kasi hindi naman iisa ang may-ari, tsaka hindi naman may pamilya na rin naman ako. Kaya para sa akin walang mag-ama, walang magkapatid sa araw ng laban. Pinakamasarap pala ng feeling mo na kayong mag-ama magkakalaban sa araw ng karera. Nangyari na sa amin yon. Ako nga tinalo niya. Halos photo finish nagkatalo kami. At ang pinaka-climax ho naming katanungan ay kung sino sa kanilang dalawa ang higit na magaling na sumakay. Kasi hindi ko masasabi naman kasi nung puro class A naman ako At saka for your information, sumakay din naman ako sa abroad. Naging representative ako ng Philippines sa Malaysia, Singapore. Kaya hindi ko masasabi sa inyo yung sino magaling sa amin. Pero ika nga, mas magaling ang bunga kaysa sa puno. Ako naman, hindi ko naman masabing mas magaling ako dahil sa dugo niya lang ako nanggaling Pangalawa, yung tinuro niya sa akin, natutunan ko lang sa kanya, ganon. Ngayon, hindi pa naman ako nakasakay din sa ibang bansa, kaya hindi ko masabing mas magaling ako sa kanya. Pero dahil sa binibigay niyang turo sa akin, binibigay na turo ni Mr. Stribling, saka yung sa mga ginagawa kong pag-aaral, baka pagdating ng araw mas magaling din ako sa kanya. Sa galing ng pagsakay, nung sa kapanahonan ko, sa palagay ko mas magaling ako. Ngayon, kung ikukumpara mo naman sa style niya ngayon, ang tingin ko mas magaling sa akin sakay. Kagaya nga sabi ko sa'yo kanina, mas magaan yung style namin ngayon, kaya tingin ko mas maganda yung ngayon. Kasi pa rin ang hari sa tatlo. Kala ko kayo. Bueno, sana naman ho ay nadulutan namin kayo ng iba yung sigla dahil we ourselves enjoyed this particular special feature. Ito hong pag-feature namin sa inyo ng mag-aamang mga hinete. And marami pong salamat sa mga naging special guests namin dito sa ating special feature na ito. Well, sana po nagustuhan niyo ang aking pinalabas na video, Father and Son segment po natin para po sa Father's Day special last week. Shoutouts po tayo. Number 1. Maraming salamat po kay Miss Cathy De Leon Villar. Maraming salamat Miss Cathy at sa pagpayag mo na ma-upload yung mga videos mo, interviews. Thank you very much. At maraming salamat. Cornelio Adriano from Saudi Arabia. Arnold Venegas from GMA Cavite. Rodelio Bartolo, Jojo Gonzaga from Sydney. Florian Gutierrez. Pedro Mansala, kumpare ko po yan. Tico Man Francisco, Esti Buenaventura from Los Angeles, California, Wilfredo de Big Show Season Vlog, Kenrick de Guzman, Toto Pavon, San Diego, California, Frederick de Ville. Sir Frederick, thank you para po sa mga programa, kay Mr. Cake Carrera Tips, and especially kay Sir Ato Budoy 2.0. Ang gaganda po ng mga tips na binibigay ni Sir Ato Budoy. Kung kailangan po nyo ng tips bago po magkarera, puntahan niyo po lamang yung kanyang mga vlog at nakakadampot po tayo ng mga gandang tips para po sa araw na karera. Thank you, Joshua. Anak ko po yan para po sa pag-video edit. Thank you very much, Josh. Kay Lori, tsaka po kay Julius. Lagi po sila nanonood ng aking mga videos. Thank you very much, Lori and Julius. Until next upload, God bless.